Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo mga kabayan ang isa na namang mensahe ng dakilang Diyos Ama sa langit. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at ng sangkatauhan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang mensaheng ito ng Diyos ay ipinahayag ni Propeta Jeremias at ito ay nakatala sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang mensaheng ito na isishare ko sa inyo ay bahagi lamang ng aklat ni Propeta Jeremias na pinamagatan kong ang mga opinyon, barya lang kada dosena. Ang katotohanan ng Diyos, walang katumbas na pera. Kapighatian sa mga pastol na sumisira at pinangangalat ang mga tupa sa aking pastulan, sabi ng Panginoon. Kaya't ito ang sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa mga pastol na nag-aalaga sa kanyang bayan. Sapagkat inyong pinangalat ang aking kawan, at itinaboy sila at hindi ninyo sila pinagkalooban ng pangangalaga, paparusahan ko kayo dahil sa ginawa ninyong kasamaan. Ako mismo ang titipon sa nalabi kong kawan mula sa lahat ng mga bansa kung saan ko sila itinaboy, at ibabalik ko sila sa kanilang pastulan, kung saan sila ay magiging mabunga at dadami ang bilang. Maglalagay ako ng mga pastol sa kanila na mag-aalaga sa kanila, at hindi na sila matatakot o masisindak, ni walang mawawala. Ito ang idineklara ng Panginoon. Darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, kapag ako ay bumangon para kay David na isang matuwid na sanga, isang hari na maghahari ng may katalinuhan at gagawa ng makatarungan at tama sa lupain. Sa kanyang panahon ay maliligtas ang Huda at ang Israel ay maninirahan sa kaligtasan. Ito ang pangalan kung saan siya tatawagin, ang Panginoon ating katuwiran. Kung gayon, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, kapag hindi na sasabihin ng mga tao, hanggat siguradong nabubuhay ang Panginoon na nag-ahon sa mga Israelita palabas mula sa Ehipto. Pero sasabihin nila, hanggat siguradong nabubuhay ang Panginoon na nag-ahon sa mga inapo ng Israel palabas mula sa lupain sa hilaga at mula sa lahat ng mga bansa kung saan niya sila pinalayas. Pagkatapos ay maninirahan sila sa kanilang sariling lupain. Tungkol sa mga propeta, ang aking puso ay wasak sa loob ko. Nanginginig lahat ng buto ko. Para akong lasing tulad ng isang taong dinaig ng alak dahil sa Panginoon at sa kanyang mga banal na salita. Ang lupain ay puno ng mga mangangalunya. Dahil sa sumpa, ang lupain ay tuyo at ang mga pastulan sa disyerto ay natuyo. Ang mga propeta ay sumusunod sa isang masamang landas at ginagamit ang kanilang kapangyarihan ng hindi makatarungan. Kapwa ang propeta at saserdote ay walang Diyos. Maging sa aking templo ay natagpuan ko ang kanilang kasamaan, sabi ng Panginoon. Sa makatwid, ang kanilang landas ay magiging madulas. Sila ay tatapon sa kadiliman at doon sila babagsak.
Dadalhin ko sila sa kapahamakan sa taon na sila ay parusahan, sabi ng Panginoon. Sa mga propeta ng Samaria ay nakita ko ang kasuklam-suklam na bagay na ito. Sila ay nanghula sa pamamagitan ni Baal at iniligaw ang aking bayang Israel. At sa mga propeta ng Jerusalem ay nakakita ako ng isang bagay na kakilakilabot. Sila ay nangalunya at namumuhay sa kasinungalingan. Pinalalakas nila ang mga kamay ng mga manggagawa ng kasamaan upang walang sino mang tumalikod sa kanyang kasamaan. Lahat sila ay parang Sodoma sa akin. Ang mga tao sa Jerusalem ay parang Gomora. Sa makatwid, ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat tungkol sa mga propeta. Pakakainin ko sila ng mapait na pagkain at paiinumin ko sila ng tubig na may lason, sapagkat mula sa mga propeta ng Jerusalem ay lumaganap ang kasamaan sa buong lupain. Ito ang sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Huwag makinig sa kung ano ang ipinopropesiya ng mga propeta sa inyo. Pinupuno nila kayo ng maling pag-asa. Nagsasalita sila ng mga pangitain mula sa kanilang sariling isip, hindi mula sa bibig ng Panginoon. Lagi nilang sinasabi sa mga humahamak sa akin, sinabi ng Panginoon, magkakaroon ka ng kapayapaan. At sa lahat ng sumusunod sa katigasan ng kanilang puso ay sinasabi nila, walang masamang darating sa iyo. Ngunit sino sa kanila ang tumayo sa konseho ng Panginoon upang makita o marinig ang kanyang salita? Sino ang nakinig at nakarinig ng kanyang salita? Masdan ang unos ng Panginoon ay sasabog sa galit, isang ipo-ipo na umiikot sa ulo ng masasama. Ang galit ng Panginoon ay hindi babalik hanggat hindi niya ganap na nagawa ang mga layunin ng kanyang puso. Sa darating na araw ay mauunawaan ninyo ito ng malinaw. Hindi ko sinugo ang mga propetang ito, gayunman sila ay tumakbo sa kanilang mensahe. Hindi ko sila kinakausap, gayunman sila ay nanghula. Ngunit kung sila ay tumayo sa aking konseho, ipinahayag sana nila ang aking mga salita sa aking mga tao, at pinatalikod sana sila sa kanilang masasamang lakad at sa kanilang masasamang gawa. Ako ba ay isang Diyos na malapit lang? Sabi ng Panginoon, at hindi isang Diyos na malayo? Maaari bang magtago ang sinuman sa mga lihim na lugar upang hindi ko siya makita? Sabi ng Panginoon. Hindi ko ba pinupuno ang langit at lupa? Sabi ng Panginoon. Narinig ko ang sinasabi ng mga propeta na nanghuhula ng kasinungalingan sa aking pangalan. Sabi nila, nanaginip ako. Hanggang kailan ito magpapatuloy sa puso ng mga sinungaling na propetang ito? Sino ang nanghuhula ng mga maling akala sa kanilang sariling pag-iisip? Iniisip nila na ang mga panaginip na sinasabi nila sa isa't isa ay makakalimutan ng aking mga tao ang aking pangalan, gaya ng pagkalimot ng kanilang mga ama sa aking pangalan sa pamamagitan ng pagsamba kay Baal. Hayaan ang propeta na may panaginip na sabihin ang kanyang panaginip,
datapwat ang nagtataglay ng aking salita ay magsasalita ng may katapatan, sapagkat ano ang kinalaman ng dayamis sa butil? Sabi ng Panginoon. Hindi ba ang aking salita ay parang apoy, sabi ng Panginoon, at parang martilyo na dumudurog ng bato? Sa makatwid, sabi ng Panginoon, ako ay laban sa mga propeta na nagnanakaw sa isa't isa ng mga salita na di umano'y mula sa akin. Oo, sabi ng Panginoon, ako ay laban sa mga propeta na nag-uutos ng kanilang sariling mga wika, ngunit nagpahayag, ipinahayag ng Panginoon. Tunay, ako ay laban sa mga nanghuhula ng mga maling panaginip, sabi ng Panginoon. Sinasabi nila sa kanila at inililigaw ang aking mga tao sa kanilang walang ingat na kasinungalingan. Gayon may hindi ko sila sinugo o hinirang. Hindi nila pakikinabangan ang mga taong ito kahit kaunti, sabi ng Panginoon. Kapag tinanong kayo ng mga taong ito o ng isang propeta o ng isang saserdote, ano ang orakulo ng Panginoon? Sabihin ninyo sa kanila, anong orakulo? Iiwan ko kayo, sabi ng Panginoon. Kung ang isang propeta o isang pari o sino man ay mag-aangkin, ito ang pahayag ng Panginoon. Paparusahan ko ang taong iyon at ang kanyang sambahayan. Ito ang patuloy na sinasabi ng bawat isa sa inyo sa kanyang kaibigan o kamag-anak. Ano ang sagot ng Panginoon? O ano ang sinabi ng Panginoon? Ngunit hindi ninyo dapat banggitin muli ang orakulo ng Panginoon, sapagkat ang sariling salita ng bawat tao ay nagiging kanyang orakulo, at sa gayon ay binabaluktot ninyo ang mga salita ng buhay na Diyos. Ang Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang ating Diyos. Ito ang palagi ninyong sinasabi sa isang propeta. Ano ang sagot ng Panginoon sa iyo? O ano ang sinabi ng Panginoon? Bagamat inaangkin ninyo, ito ang pahayag ng Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon, ginamit ninyo ang mga salita. Ito ang pahayag ng Panginoon. Kahit na sinabi ko sa inyo na hindi ninyo dapat angkinin, ito ang pahayag ng Panginoon. Sa makatwid, tiyak na malilimutan ko kayo at itataboy ko kayo sa aking harapan, kasama ng lungsod na ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga ninuno. Dadaling ko sa inyo ang walang hanggang kahihiyan na hindi malilimutan. Kabayan, ito ang mensahe ng Panginoon. Manalangin tayo. Pakinggan ang aking mga salita o Panginoon at dinggin ang aking mga awit. Pakinggan ang aking paghingi ng tulong, aking Diyos at Hari. Nananalangin ako sa iyo o Panginoon. Naririnig mo ang aking tinig sa umaga. Sa pagsikat ng araw ay nag-aalay ako ng aking panalangin at naghihintay sa iyong sagot. Hindi ka Diyos na nalulugod sa maling gawain. Hindi mo pinahihintulutan ang kasamaan sa iyong presensya. Hindi mo kayang tiisin ang tanawin ng mga palalong tao. Kinasusuklaman mo ang lahat ng masasamang tao.
Winawasak mo ang lahat ng sinungaling at kinasusuklaman ang mararahas, mapandinlang na mga tao. Ngunit dahil sa iyong dakilang pag-ibig ay nakapasok ako sa iyong bahay. Maaari akong sumamba sa iyong banal na templo at yumukod sa iyo bilang paggalang. Panginoon, ang dami kong kaaway. Akayin mo akong gawin ang iyong kalooban. Gawing simple ang iyong paraan para masundan ko. Ang sinasabi ng mga kaaway ko kailanman ay hindi mapagkakatiwalaan, gusto lang nilang manira. Ang kanilang mga salita ay nakakabigay puri at makinis, ngunit puno ng nakamamatay na panlilinlang. Hatulan at parusahan sila, O Diyos, naway maging sanhi ng kanilang kapahamakan ang kanilang sariling mga pakana. Itaboy sila sa iyong harapan dahil sa kanilang maraming kasalanan at kanilang paghihimagsik laban sa iyo. Ngunit lahat ng nakasumpong ng kaligtasan sa iyo ay magsasaya, lagi silang makaaawit para sa iyo. Protektahan ang mga nagmamahal sa iyo, dahil sa iyo sila ay tunay na masaya. Pinagpapala mo yaong mga sumusunod sa iyo, Panginoon. Pinoprotektahan ng iyong pag-ibig tulad ng isang kalasag. Purihin ang dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.